All right, we are back. Welcome. And for those who tuned in late, how dare you? We are listing down the ang pinaka paboritong Vilma Santos movies. Yes. According to our guest panelistas and legions of Vilmanians who participated in the online polls, coming in at number 7, Tagos ng Dugo. Released in 1987 by VH Films under the direction of Mario J. de los Reyes, Tagos ng Dugo is a psychological thriller that features Ate V as Pina, a woman with a dark past who gets embroiled in a series of gruesome murders that coincide with her menstrual period. Feeling ko ang description ko doon was neorealistic movie na nagdi-disguise si Ate V. She would prey on men every time she had a monthly visit. And she would doll herself up. Talagang total transformation. Nag-iiba-iba siya. Noon hindi pa tayo masyadong aware na meron tayong premenstrual syndrome, hindi ba? Nag-iiba tayo, parang nagiging monster tayo, yung mga ganyan, na hindi naiintindihan ng mga lalaki. Diyan, yun yung dinidepict. Kaya lang, mas sobra yan. Kasi when her period comes, she has the urge to kill. Pumapatay siya ng tao. So meaning, ang isang babae, kapag dumadating ang period niya, pwedeng magluka-lukahan yan. You know, it affects her mentally. Dito talaga nakita yung craft ni Vilma pagdating sa acting. Ito yung talagang nag-underwent siya ng acting workshop. Very, very memorable workshop. The first and the only workshop I've experienced. Si Gina Alahar, nandiyan siya niyan. Para maging komportable akong makitrabaho sa 7 lalaki na iba-iba ang character. So we had 2 weekend na workshop and naging memorable yun at naging malaking tulong yun to hone my craft more. Of course, it can be argued that serial murder is almost alien in the Pinoy psyche. Still, the movie was a hit and is considered a breakthrough in the local psychological thriller genre. Yes, a very popular genre. Wala kasing masyadong dialogue si Ate V doon. Parang doon ko lang nakita si Ate V na hindi talak ng talak sa pelikula. Hindi siya bula ng bula. All that she needed to do was nagre-react na ganyan, tumitingin ganon, nagme-makeup, tumatakbo, rumarampa, mga ganon. Yun, parang feeling ko, ay, Ate V, ko ba yan? Ang isang Vilma Santos pala ay hindi lang spontaneous, hindi lang raw, kundi talagang pag dumaan sa tamang proseso, ay nagagawa niya ng maganda yung itinuturo o gustong ipagawa sa kanya ng direktor. Kasi yung Tagos ng Dugo, hindi mo magagawa ng mahusay kung walang preparasyon. Si Vilma, parang doon makikita na hindi lang pala glamorized roles. Ito pwede rin sa maging may topak din. Kumbaga, hindi usual Vilma Santos na nakikita mo na nagdadrama, gumagawa ng mga love scenes, mga ganun. Ito talaga, mapatay siya. Yung talagang medyo offbeat yung role niya. What are some of the most memorable scenes from the movies, guys? I remember a scene wherein dinugo siya pagkatapos naliligo siya and then ayaw na niyang lumabas but nandun yung urge na lumabas siya na kailangan niya maghanap ng isang victim para mapatay niya. Ayoko na. The highlight, of course, was towards the end. Kung saan yung last victim niya supposedly was Francis Arnaiz. Garble siya na nagsasalita siya pero hindi maintindihan. Dapat ang line niya kasalanan ko, pasensya na kayo, tuwing dinadatnan ako ay talagang pumapatay ako. Pero yung lines na yun totally wala, no? Parang umuungo lang siya. Napaka-effective, no? Napaka-effective nung particular scene na yon. Hindi ko na may naano talaga. Hindi ko naman gusto On to our next entry, coming in at number 6, Anak. Released in 2000 by Star Cinema under the direction of Rory B. Quintos, Anak stars Ate V as Josie, Josie! a
a mother of 3 who works as a DH or domestic helper in Hong Kong. Hello, Nay! Josie! Nay? Ito ang pinakamalakas pagdating pag-uusapan natin ang lakas sa takilya. Ito ang pinakamalakas na pelikula ni Vilma Santos. During that time kasi, bihira nang gumawa ng pelikula si Vilma. So, nakakamiss panoorin si Vilma. Tapos, ganun pa yung material na malapit sa puso natin kasi sa bawat ng OFW na sinakripisya yung pamilya niya para mabigyan sila ng magandang buhay. Pero pagbalik niya, kumbaga, stranger siya sa mga anak niya kasi hindi niya nakita lumaki. Allergic po si Daday sa itlog eh. Hanggang ngayon, ganyan ang buhay eh. Very, very relevant movie. It made very, very good. And palagay ko, isang karangalan sa akin makapag-portray ng isang itinuturing natin mga bayani. At yun ay yung mga overseas Filipino workers. Movie was a huge box office success and also topped our list of the Ang Pinaka Patok na OFW movies. Of course, thanks mainly to Ate V's heartfelt performance in the movie. Ang maganda sa anak, ginamit niya yung isang popular na genre, katulad ng melodrama, pero naipasok niya pa rin, no? Nagkaroon pa rin ng substance. Dito kasi yung tinatawag na Filipino diaspora, yung tema na yan, mahusay pa rin na naihatid ng pelikula at pinag-aaralan ng mga nag-aaral ng cultural studies. Nung pinalabas kasi yung anak yung panahon na talagang, di ba, yung ating mga nanay, bakit kailangan pang magtrabaho sa abroad at pabayaan yung kanilang pamilya dito sa Pilipinas? Yun yung trahedya yan ng Pilipinas eh. At napakahusay na naipakita dito sa pelikulang Anak. Hindi porket ang pagtrabaho ko sa ibang bansa, ibig nangyari sa'yo, Carla. Ha? Pag gusto mo, sabihin mo nga sa akin, hindi ka naman dating ganyan. Among the many heartbreaking scenes from the movie, which one is your favorite? Yung confrontation niya with Claudine Barreto, di ba? Ang kapal ng mukha mo! Wala kang utang na loob! Ang kapal ng mukha mo! Kung ayaw mo sa akin, ayaw ko rin sa'yo! Ang bigat sa dibdib nun eh. Lalo na siguro yung mga nakapanood ng mga ano talaga, may pamilya talaga na mayroong kamag-anak sa ibang bansa. Kahit nandito na ako sa manlupalop ng mundo, dito dala-dala ko. Ang obligasyon ko sa inyo na bigyan kayo ng magandang buhay dahil magulang niyo ako. Tagos ng Dugo at number 7 and Anak at number 6. More unforgettable Ate V movies when Ang Pinaka returns. Don't touch that remote.